Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1626. Isa laban sa dalawa. Han Yuan Tian. Napangiti lang si Xiaoyan nang makita niya ang dalawang matandang lalaki, na ang katawan ay natatakpan ng mayamang nakamamatay na aura. Ang isa sa kanila ay si Han Yuan Tian, na ang Deathly Silence Gate ay inagaw ni Xiaoyan noon. Munting bastos, sinira mo ang mga plano ng aking Han Clan. Siguradong mamatay ka ngayon. Madilim ang mga mata ni Han Yuan Tian habang nakatitig kay Xiaoyan. Noon, sinamantala ni Xiaoyan ang kanyang kawalang ingat upang agawin ang Deathly Silence Gate, na naging dahilan upang tuluyang gumuho ang Death World. Nagresulta ito sa hukbo ng angkan ng Han na walang pagpipilian kundi ang umatras. Kung hindi dahil sa kasalukuyang kritikal na estado ng mga pangyayari, malamang na siya ay mabigat na parusahan sa paggawa ng ganoong malaking pagkakamali kahit na siya ay itinuturing na isang veterano. Kahit na ganito ang kaso, madalas pa rin siyang pinagagalitan ni Han Tiandi sa panahong ito. Natural, ang kanyang puot kay Xiaoyan ay kasalukuyang matindi. Si Xiaoyan ay ibinulong lamang ang kanyang bibig sa harap ng masasamang salita ni Han Yuan Tian. Agad niyang sinulyapan ang dalawang taong nasa harapan niya. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang Han Clan ay direktang nagpadala ng dalawang 8-star Daosheng upang pigilan siya. Mula dito, kitang-kita na ang Han Clan ay may balak na patayin siya. Bagamat maaaring napakahirap para kay Xiaoyan na harapin ito, hindi rin isang simpleng bagay para sa kalaban na talunin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang isang tunay na 7-star Daosheng. Idinagdag ang kanyang kaluluwa sa D-State, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang isang ordinaryong 8 bituin na si Daosheng. Bagamat nagtutulungan ang dalawang ito, baka hindi siya matalo. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipad sa maraming matinding labanan sa buong Black Corner region. Ang ligaw at marahas na Daochi ay kumalat habang maraming figure ang nag-away sa isa't isa, na naging dahilan upang ang dagat ng magma sa ibaba ay patuloy na naglalabas ng maraming libong talampakan na malalaking haligi ng magma. Ang labanan ay nasa isang pagkapatas. Gayunpaman, ang aking kakayahang pigilan ang dalawa sa iba pang mga partido 8-star Daosheng ay lubos na makakabawas sa presyon sa hukbo ng alyansa. Ang labanan ay nasa isang pagkapatas habang ang kalangitan ay parang isang malaking hilingan ng karne. Ang tuloy-tuloy na daloy ng mga eksperto mula sa magkabilang panig ay nagdure ng dugo at nahulog sa magma sa ibaba. Ang matinding init sa ibaba ay naging mga abo. Munting bastos, pumunta ka at mamatay. Ang mga mata ni Han Yuandi ay lalong naging masama habang nakatingin kay Xiaoyan. Sa wakas ay hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso. Sa isang mahigpit na sigaw, ibinaba niya ang kanyang kamay pasulong. Ang hangin ng palad na iyon, na natatakpan ng nakamamatay na aura, ay inindayog patungo kay Xiaoyan. Isang singhot ng amoy na iyon ang naging dahilan upang maramdaman ng isang tao ang unti-unting pagkawala ng puwersa ng buhay sa loob ng kanyang katawan. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Malamig na tumawa si Xiaoyan matapos makita ang pag-atake ni Han Yuan Tian. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan na parang bagyo. Pagkatapos nito, naging isang higanteng apoy na palad na pilit na tinanggap ang pag-atake ni Han Yuan Tian. Ang kakaibang nakamamatay na aura ng kabilang partido ay mabilis ding nadalhisay ng naglilinis na lakas ng Purifying Devouring Lotus Flame. Han Tiansheng, sabay tayong umatake at patayin ang brat na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Han Tiandi nang makipag-ugnayan ang pag-atake. Naramdaman niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay talagang mas malakas kaysa noon. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang sumigaw. Ang isa pang madilim at nagyayelong nakaharap sa matandang 8-star Daosheng ay tumanggo rin matapos marinig ang kanyang sigaw. Ang una ay kumislap at lumitaw sa likod ni Xiaoyan. Nananatili ang nakamamatay na aura sa kanyang daliri bago ito idiin pasulong ng walang awa. Death God Finger. Mawala. Nabasag ng malaking itim na daliri ang espasyo. Hahawakan na sana nito si Xiaoyan nang ibinato ng huli ang isang suntok pabalik.
Isang nakakatakot na bagyo ang nabuo sa ilalim ng kanyang kamao habang ito ay sumipol pasulong at direktang tumama sa malaking itim na daliri. King Kong Glass Body. Biglang sumigaw ng malakas si Xiaoyan pagkatapos niyang maghagis ng suntok. Biglang bumukol ang katawan niya hanggang 1,000 talampakan. Ang maliwanag na gininto ang liwanag ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Great Heaven Creation Palm. Kakalabas lang ng King Kong Glass Body nang muling kumilos si Xiaoyan na parang kidlat. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay mabilis na pumutok mula sa loob ng kanyang katawan. Mabilis ding naging malinaw ang kanyang malaking katawan. Sabay-sabay na pinakawalan ang dalawang body strength eneng na si Dao Qi. Ito ay isang bagay na tanging si Xiaoyan ang makakagawa pagkatapos na makapasok sa kaluluwa ng D-State. Naging marahas at matalim ang aura ni Xiaoyan matapos ang dalawang nagpapalakas ng katawan na si Dao Qi ay sabay na pinakawalan. Ang kanyang malaking kamay ay ikan-away at isang palad ang hamampes kay Han Yuan Tian. Sabay pamitik din ng daliri niya. Yellow Spring Palm. Great Heaven Creation Palm. Yellow Spring Finger. Halos magkasabay na nabuo ang tatlong magkakaibang Dao skills sa ilalim ng palad ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahas nilang binasag ang galit kay Han Yuan Tian. Maging si Han Yuan Tian ay hindi sinasadyang nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon matapos makita ang mga pag-ataking ito mula kay Xiaoyan. Ang kakayahang gumamit ng maraming Dao Qi ng magkasama ay isang bagay na kahit na wala siya. Death Tomb. Ang makapal na nakamamatay na aura ay mabilis na lumabas mula sa loob ng katawan ni Han Yuan Tian. Sa wakas, ito ay naging 10,000 talampakan na malaking itim na libingan sa kanyang harapan. Isang matalim na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa libingan. Bang bang bang. Maraming Tian class Dao skills ang bumaba mula sa langit at marahas na bumagsak sa malaking itim na libingan. Kumalat ang malalaking alon ng enerhiya, na naging dahilan upang gumuho ang espasyo sa loob ng 10,000 talampakan tungo sa isang madilim na itim na walang laman. Nahaharap sa ligaw at marahas na pagsabog na ito, ang nakamamatay na aura sa itim na libingan ay mabilis ding nawala. Sa wakas, isang bang, ang tumunog at ito ay sumabog. Shi. Ipagpapatuloy pa lang ni Xiaoyan ang paghabol pagkatapos masulyapan ang gumuhong libingan nang gumalaw ang kanyang tainga. Bigla siyang lumingon. Ang kanyang malaking kamao ay reflexively smashed walang awa papunta sa space sa likod niya. Bang! Ang kalawakan ay umalangaw-ngaw at isang higanteng halijing itim na bato ang lumabas mula rito. Malakas itong nabangga sa kamao ni Xiaoyan. Kaagad, isang malakas at malinaw na tunog ang lumitaw. Si Xiaoyan at ang halijing bato ay pinalipad pabalik. Umatras ng 12 hakbang ang katawan ni Xiaoyan bago niya pinatatag ang sarili. Isang tamis ang bumangon mula sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ito ay mabilis na nilamon niya. Ang lakas ni Han Shengtian ay mas malakas pa kaysa kay Han Yuan Tian. Nagamit na rin niya ang buong lakas niya nang umatake siya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng banggaan ay maaaring nagdulot kay Xiaoyan ng kaunting kaayla-hilakbot ngunit mukhang hindi rin siya nasa mabuting kalagayan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Han Tiansheng, na lumitaw na may hawak na halijing bato sa kanyang kamay. Pulang-pula ang mukha ng huli. Maging ang kanyang aura ay nagsimulang magiba ng matindi. Lokong brat. Hindi katakataka na naaagaw mo ang Deathly Silence Gate mula sa mga kamay ni Han Yuan Tian. Tinitigan ni Han Shengtian si Xiaoyan at nagsalita sa mababa at malalim na boses. Lalong nagiging mahirap na harapin ang brat na ito. Sabay-sabay nating salakayin at ubusin siya hanggang sa mamatay. Si Han Yuan Tian ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Han Shengtian bago nagsalita sa isang siksik na boses. Malamig na tumawa si Xiaoyan matapos marinig ang mga salitang ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang itim na kumpol ng liwanag dito. Sa wakas, ito ay naging isang malaking higanteng itim na tarangkahan. Ito ay nakakagulat na ang Deathly Silence Gate. Sige na. Ikan-away ni Xiaoyan ang kanyang manggas pagkatapos ipatawag ang Deathly Silence Gate. Isang matinding puwersa ng pagsipsip ang agad na lumabas mula sa loob ng gate at kinaladkad si Han Yuan Tian duo papasok dito. Hihihi. Brat,
Ang lakas ng loob mong ihatid ang sarili mo sa amin. Lumiwanag ang mga mata ni Han Yuan Tian Duo matapos makitang inilabas ni Xiaoyan ang Deathly Silence Gate. Ni hindi man lang sila lumaban habang ginagamit nila ang puwersa ng pagsipsip para makapasok sa Deathly Silence Gate. Isang malamig na ngiti ang sumili sa mga mata ni Xiaoyan matapos makita ang kilos ng dalawang iyon. Natural na hindi niya uulitin ang kalokohang pagkakamali na ginawa noon ni Han Yuan Tian. Han Yuan Tian Duo ay lumitaw sa loob ng Deathly Silence Gate. Gayunpaman, nagmamadali silang maghanap ng espiritual na bato para alisin ang espiritual na imprint ni Xiaoyan nang bigla nilang natuklasan na ang Deathly Silence Gate na ito ay talagang napuno ng napakapangit na apoy. May problema, tumakas tayo. Nagbago ang ekspresyon ng Han Yuan Tian Duo nang makita ang pink na apoy na kumalat sa lugar. Ang Deathly Silence Gate na ito ay pinakialaman na ni Xiaoyan. Bang-bang. Gayunpaman, napaatras lang silang dalawa nang ang purifying demonic lotus flame sa kanilang paligid ay lumundag mula sa lahat ng direksyon. Ang apoy ay naging maraming fire dragon na kumakagat ng ligaw sa duo. Boom! Ikinaway ng dalawa ni Han Yuan Tian ang kanilang manggas. Ang makapangyarihang mga haligi ng Dao Qi ay nakakalat sa mga dragon na apoy na sumugod sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap at sila ay lumitaw sa pasukan sa Deathly Silence World. Isang 10,000 talampakang figure ang biglang humarang sa labasan nang lumitaw silang dalawa sa harap ng pasukan sa Deathly Silence World. Di nagtagal, isang nakakatakot na espiritual na sonic wave ang biglang humampad sa kanila. Mo! 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 Tatlong tuloy-tuloy na Yellow Spring Divine Anger ang pinakawalan. Ang nakakatakot na espiritual na sonic wave attack na iyon ay direktang nagpadala kay Han Yuan Tian Duo na lumipad pabalik ng 10,000 talampakan. Ang mabangis na pag-atake na ito ay naging sanhi ng kanilang mga kaluluwa upang maging medyo nalilito. Dahil nakapasok ka, makakalimutan mo na ang pag-alis. Dumagundong ang malamig na tawa ni Xiaoyan sa buong Deathly Silence Gate. Ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay ay nagbago at maraming anim na kulay na apoy, na napuno ng puwersa ng pagpuksa ay mabilis na lumitaw sa kanyang palad. Sa wakas, patuloy silang lumipad papunta sa Deathly Silence Gate. Sunod-sunod na dumating ang Fire Lotus. Lutang sila sa ere ng Deathly Silence Gate ngunit hindi inatake ang Han Yuan Tian Duo. Sa halip, isa-isa silang tinitipon. Sa loob ng maikling sandali na iyon, mayroon ng 10 extermination Fire Lotus. Ang numerong ito ay naging sanhi ng pagbabago sa mga ekspresyon ng Han Yuan Tian Duo. Hindi sila natatakot sa isang extermination Fire Lotus. Gayunpaman, kung ang 10 sa kanila ay pinagsama-sama at sumabog sa loob ng nakakulong na espasyong ito, kahit silang dalawa ay hindi ito makakayanan. Umalis ka na dito. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Kaagad, sila ay naging dalawang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa exit na parang bilis ng kidlat. Nagpasya silang tiisin ang Yellow Spring Divine Anger ni Xiaoyan at lumabas mula sa Deathly Silence Gate. Huli na. Malamig na ngumiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang aksyon ng dalawa. Inihagis niya ang isa pang 3 extermination Fire Lotus sa loob. Pagkatapos nito, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at lahat ng extermination Fire Lotus sa loob ng Deathly Silence Gate ay biglang sumabog sa sandaling ito. Bukod dito, biglang itinapat ni Xiaoyan ang kanyang palad sa Deathly Silence Gate nang sumabog ang extermination Fire Lotus. Ang espiritual na imprint sa espiritual na bato ay nasira din. Bang! Ang Deathly Silence Gate ay biglang nagpakawala ng mga alon ng itim na fog habang nabasag ang espiritual na bato. Pagkatapos nito, ang espasyo mismo ay nagsimula ring gumuho sa sandaling ito. Isang hindi mailarawang mapanirang puwersa ang baliw na dumaan patungo sa Han Yuan Duo na may nakamamatay na lakas ng pagsabog ng Fire Lotus. Hinayaan niya ang Deathly Silence Gate na sirain ang sarili. Isang matinding pagkabigla at dalamhati ang bumungad sa mga mata ni Han Yuan Tian pagkatapos niyang makita ang eksenang ito. Daan-daang taon na niyang itinayo itong Deathly Silence Gate. Gayunpaman, inutusan lamang ito ni Xiaoyan na sirain ang sarili. Bang! Gayunpaman,
Ang nakakatakot na puwersa na iyon ay dumating na sa kanya habang ang kaisipang ito ay nag-flash sa kanyang isipan. Diretsyong nilamon nito ang dalawa. Pinanood ni Xiaoyan ang Deathly Silence Gate na biglang sumabog mula sa langit. Mabilis na umatras ang kanyang katawan at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito, ang dalawang matandang hindi namamatay na demonyong ito ay malubhang masasaktan kahit na hindi sila mamatay. Paanong napakadaling agawin ito pabalik? Isang mahina at malamig na tawa ang narinig. Nanginginig ang puso ni Xiaoyan nang lumingon siya sa dagat ng magma sa ibaba. Isang napakalaking pag-inog ang lumitaw sa lugar na iyon. Parang may lalabas. Ancient God Mansion, malapit na ba itong lumabas? Lalong nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang pinapanood niya ang eksenang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1627. Hitsura ng mansyon. Biglang nabuo ang mga higanteng alon sa maluwang na dagat ng magma. Isang 10,000 talampakang malaking whirlpool ang dahan-daang nabuo sa ibabaw ng dagat ng magma. Parang may sumulpat sa dulo ng whirlpool. Isang uri ng misteryosong pagbabago bago ang bomb-alot sa buong lugar. Ang hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa magma ay nakakuha ng atensyon ng marami. Agad na sumili ang gulat sa kanilang mga mukha. Seryoso ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa kumukulong magma whirlpool sa ibaba. Isang malaking pag-iingat ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi niya nakalimutan na may misteryosong nilalang na nagbabantay sa Ancient God Mansion. Kung ang bagay na iyon ay lumabas, walang hula kung anong uri ng matinding pagbabago ang magaganap sa labanang ito. Shi. Habang ibinuhos ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang atensyon sa pagtitig sa magma whirlpool, ang espasyo sa di kalayuan sa likuran niya ay biglang yumanig. Isang malungkot na matandang figure ang lumitaw. Ang siksik na nakamamatay na aura, na orihinal na tumakip sa kanyang katawan, ay lubos na naglaho. Malinaw, siya ay malubhang nasugatan. Buhay pa ba talaga siya? Lumingon si Xiaoyan matapos makita ang taong ito. Napatingin siya sa pagod na matanda at isang sorpresa ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang lumitaw matapos ang kanyang mga mata ay dumampi sa isang figurang hinawakan sa kamay ni Han Tiansheng. Ang taong iyon na may hindi kilalang kapalaran ay natural na Han Yuantian. Si Xiaoyan ay gumamit ng mahigit 100 extermination fire lotus at sumabog ang Deathly Silence Gate. Sa pagpapatong ng dalawa, ang mapanirang puwersang nilikha ay sapat na nakakatakot upang maging sanhi lamang ng panginginig mula sa isang pakiramdam ng ginaw. Kahit na ang Han Yuantian duo ay elite na 8-star Daosheng, nauwi pa rin sila sa isang patay at isa ang malubhang nasugatan. Si Han Shengtian, na lumitaw, ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo bago tumingin kay Xiaoyan sa di kalayuan na may takot na mukha. Bagamat may masamang ekspresyon pa rin ang kumikislap sa kanyang mga mata, naunawaan din niya na malamang na hindi niya kayang makipaglaban kay Xiaoyan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Agad siyang nagdikit ng ngipin at kinaladkad ang kanyang malubhang nasugatan na katawan at mabilis na umatras. Sinulyapan ni Xiaoyan si Han Tiansheng, na nakatakas, ngunit hindi humabol. Bagamat siya ay nagplano at nagawang masugatan ng husto ang isang partido habang pinapatay ang isa pa, hindi rin mababawasan ang pagod na naranasan niya. Bukod dito, malapit nang lumitaw ang Toshi Ancient God Mansion. Karamihan sa kanyang atensyon ay nabaling dito. Kahit na nakatakas si Han Shengtian, hindi siya nakasali sa labanan. Splash splash. Ang malaking whirlpool ng magma ay umiikot na may lalong matinding intensity. Umaalingaw-ngaw sa kalangitan ang nanginginig na tunog ng tilamsik. Bang! Isang malakas na tunog ang biglang lumitaw sa langit. Maya-maya, bumalik ang mga malungkot na figure. Dalawa sa kanila ay nasa matinding katakot-takot na kalagayan. Ang nakamamatay na aura na namamalagi sa kanila ay halos ganap na nawala. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay naging mas mahina. Talagang biro para sa kanila ang pagharang kay Go Yuan gamit ang kanilang lakas. Hanggat ang pag-atake ng ganoong uri ng eksperto ay nakakagawa ng kahit katiting na pakikipag-ugnayan sa kanila, sila ay magdudulot ng malubhang pinsala. Kawalang hiyaan sir, hindi namin siya mapipigilan.
Ang dalawang individual na may nakamamatay na aura sa kanilang paligid ay may maputlang mukha habang nakatingin sila sa nihility devouring flame sa tabi nila, na may medyo magulong itim na apoy, at sumigaw. Bahagyang lumiwanag ang itim na apoy sa loob ng nihility devouring flame. May kung anong kawalang kasiyahan ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na hindi pa rin niya kayang lumaban kay Go Yuan sa kabila ng pagsulong ng kanyang kaluluwa sa D-State. Si Go Yuan ay lumitaw din sa isang maikling distansya mula sa trio. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam habang nakatingin sa kanila. Kung hindi dahil ang kaluluwa ng nihility devouring flame ay nakarating sa D-State, napatay na niya ang dalawa pa. Kung hindi, paano sila pinayagang manatiling buhay hanggang ngayon? Gayunpaman, naunawaan din niya na ang dahilan kung bakit ang nihility devouring flame ay lumaban ng buong lakas ay para lamang hadlangan siya. Han Tiandi. Itinaas ni Go Yuan ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang figurang kumokontrol sa Toshi Ancient God Jade. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata nang humakbang siya pasulong. Nag-iba ang espasyo at lumitaw siya sa likod ni Han Tiandi. Isang pagtaas ng tubig sa mundo. Sa wakas, ito ay naging isang malaking tidal palm na mabangis na dumurog kay Han Tiandi. Bang! Tumawa ng malakas si Han Tiandi sa harap ng pag-atake ni Go Yuan. Isang palad ang nataman at nabasag ang espasyo. Direkta niyang tinanggap ang hampas ng palad ni Go Yuan. Go Yuan, huli na. Susunod, hintayin natin na lumitaw ang Toshi Ancient God Mansion. Mabilis na umatras si Han Tiandi. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa Toshi Ancient God Jade. Lumubog ang ekspresyon ni Go Yuan nang marinig niya ang mga salita ni Han Tiandi. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang magma sea sa ibaba at nalaman niyang ang whirlpool sa magma sea ay biglang gumugol ng 10 beses. Bang bamang bang. Matapos maubos ang whirlpool, isang 10,000 talampakan na malaking haligi ng apoy ng magma ang biglang tumalsik mula sa dagat ng magma sa lahat ng direksyon. Marami mula sa magkabilang panig ang nahuli dito. Ang matinding init at lakas ng opens iba ay agad na nagresulta sa pagkamatay ng magkabilang panig. Inihayag ni Han Tiandi ang tumataas na ligaw na kagalakan sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang mga higanteng alon na lumilitaw sa ibabaw ng magma. Nakita niya na ang Toshi Ancient God Jade sa kanyang kamay ay biglang naging kakaibang init. Splash! Ang 10,000 talampakan na malalaking alon ng magma ay biglang tumaas bago ito bumagsak ng walang awa. Nagdulot ito ng magma sa kalangitan. Ang mabilis na umiikot na whirlpool ng magma ay unti-unti ding bumagal. Nagsimulang lumabas ang isang malaking magma mula sa ibabaw ng dagat ng magma habang bumagal ang bilis ng pag-ikot. Nagkalat ang maliwanag na pulang magma. Pagkatapos nito, ang isang sinaunang pintong bato ay dahan-daang bumangon mula sa magma at tumayo sa kalangitan sa harap ng maraming mainit na pares ng mga mata. Ang magma sa pintong bato ay mabilis na nawala. Isang sinaunang at mapanglo na aura ang agad na pumuno sa mundong ito. Natahimik ang lahat sa ilalim ng aura na ito. Maging ang mga kasing lakas ni Go Yuan o Han Tiandi ay nakadama ng takot mula sa kanilang mga puso. Ito ay isang aura na nakatayo sa itaas ng mundong ito. Hindi mabilang na mga pares ng mga mata ang natipon sa sinaunang batong pinto. Sa wakas, ang mga mata na ito ay nakatuon sa 3 sinaunang salita sa pintuan ng bato. Ancient God Mansion. Ang mga mata ni Han Tiandi ay nagpakawala ng nakakatakot na liwanag sa sandaling ito. Maging ang kanyang kalmado, hindi sinasadyang tumibok ang kanyang puso ng personal niyang makita ang mga salitang itinuloy niya sa libu-libong taon. Sa wakas ay natagpuan na rin kita. Bulong ni Han Tiandi sa sarili. Sa wakas, hindi niya sinasadyang humarap sa langit at tumawa ng malakas. Ang kanyang tawa ay parang kulog habang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ito ba ang maalamat na Ancient God Cave? Si Go Yuan ay medyo wala sa isip. Nagulat siya habang nakatingin sa sinaunang batong pinto na tahimik na nakatayo sa magma. Dahil sa aura nito, naiintindihan niya na hindi ito pekeng bagay. Sa halip, ito ay isang tunay na bagay na Daudi. Isang bagay lamang na naiwan ng maalamat na Daudi ang maaaring magdulot sa kanya ng labis na takot.
Ilang sandali pa ay nakabawi si Go Yuan matapos makita ang tahimik at hindi gumagalaw na pinto ng sinaunang bato. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang medyo komplikadong pakiramdam. Ang 8 sinaunang angkan ay nakibahagi sa maraming magulong labanan para sa Ancient God Mansion na ito. Ito ay hindi inaasahan na ito ay maaaring ipatawag libu-libong taon mamaya, kapag 4 na lamang sa 8 angkan ang natitira. Nakatayo sa magma ang napakalaking pinto ng sinaunang bato. Lahat ay lumitaw na napakaliit sa harap ng napakalaking sukat nito. Sa kanilang mga mata, ang batong pintong ito ay tila kabilang sa ibang mundo at hindi pangkaraniwang misteryoso. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Bagamat ito na ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang sinaunang batong pinto, may ilang nagulat pa rin sa kanyang puso. Nakikita niya na habang papalapit siya sa pintong bato, mas malaki ang pressure na nararamdaman niya. Batay sa kanyang hula, malamang nakakaunti ang mga tao sa lahat ng naruroon na maaaring magtungo sa harapan ng pintong bato. Ang Ancient God Cave ay lumitaw na. Malamang nakikilos si Han Tiandi para agawin ang embryonic na dipil. Gayunpaman, bakit hindi lumitaw ang misteryosong nilalang na iyon? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan habang maingat nilang tinatangay ang dagat ng magma. Dahil sa hitsura ng sinaunang pintuan na bato, ang buong rehiyon ng dagat ay tila nabalot ng kakaibang presyon. Sa ilalim ng pressure na ito, kahit ang distate soul ni Xiaoyan ay hindi nagawang suriin ang aktibidad sa loob ng magma. Huminga ng malalim si Han Tiandi habang nakatayo sa kalangitan. Noon lang niya napigilan ang naghuhumindig na emosyon sa kanyang puso. Kaagad, dahan-dahan niyang itinaas ang Toshi Ancient God Jade sa kanyang kamay. Ang sinaunang jade ay malabo na may liwanag na dumadaloy sa ibabaw nito. Sa panahong kumikislap ang isang liwanag sa ibabaw ng sinaunang jade, tila may liwanag din na kumukutitap sa ibabaw ng mahigpit na saradong sinaunang pader na bato. Ang sinaunang pinto na iyon, na mahigpit na nakasara sa loob ng 10,000 taon, ay tila nagpapakita ng mga senyales na malapit ng mabuksan. Tila natuwa si Han Tiandi nang makita ang eksenang ito. Bago pa niya mabuksan ang kanyang hakbang at sumulong, isang figure ang nagmamadaling lumapit at sinubukang agawin ang sinaunang jade sa kanyang kamay. Hihihi. Go Yuan, hindi ka na ba makapagpigil pa? Malamig na tumawa si Han Tiandi nang makita ito. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay nagpakita sa malayo, iniiwasan si Go Yuan sa proseso. Paanong napakasimpleng buksan ang mansyon? Malamig na tumawa si Go Yuan. Muling kumislap ang kanyang katawan at malapit itong sumunod kay Han Tiandi na parang anino. Hindi siya nito binigyan ng oras para buksan ang mansyon. Ikaw. Ang mamamatay tao na hangarin ay umusbong sa mga mata ni Han Tiandi nang makita niyang patuloy na ginugulo siya ni Go Yuan. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa lakas ni Go Yuan. Kung pipilitin ng huli na guluhin siya, talagang hindi niya maibabaling ang kanyang atensyon. Maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa dalawang liwanag na figure na tila gumagalaw ng magkasama sa kalangitan. Nakakuyong lang silang lahat at nakatitig. Hindi nila nagawang makialam sa isang labanan sa antas na iyon. Splash splash. Sinulyapan ni Xiaoyan ang labanan sa kalangitan. Biglang gumalaw ang tenga niya nang makarinig siya ng malakas na pag-aalsa ng magma. Kaagad, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa dagat ng magma, para lamang makita na ito ay kalmado at tila walang laman. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagsimangot ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya iniiwas ang kanyang mga mata. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa ibabaw ng magma. Nagpatuloy ang katahimikang ito ng ilang minuto bago niya biglang minulat ang kanyang mga mata. Isang malakas na sigaw ang tumunog. Lumayo kayo sa magma. Magmadali. 100,000 talampakan na higanteng alon ang biglang tumaas sa kalmadong dagat ng magma habang tumutunog ang matalim na sigaw na ito. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na dagandong sa lugar na ito sa napakalakas na paraan. Ang mga ekspresyon ni Go Yuan at Han Tiandi ay biglang nagbago matapos ang dagandong na ito na tila nagmula sa sinaunang panahon ay ibinubuga. Ang aura na ito ay talagang hindi mas mahina kaysa sa kanila. Ha ha ha. Sa wakas makikita na muli ng Emperor na ito ang langit.
Ang daang-libong talampakan na magma ay bumaril sa langit bilang isang mabangis na aura, na naging sanhi ng pagbabago ng panahon, na sumabog mula sa loob ng dagat ng magma. Battle Through the Heavens. Kabanata 1628. Krisis. Ang matingkad na pulang magma ay tila nilamon ang mundo. Sa isang sulyap, tila ang buong mundo ay napuno ng 100,000 talampakan na magma. Ang isang nakakatakot na mataas na temperatura ay ginawa ang buong mundo sa isang pagan. Ang dalawang hukbo ay napilitang magmadaling umatras dahil sa napakalaking alon ng magma. Maraming pares ng mga mata ang nagulat habang nakatingin sila sa ilalim ng magma. Sa sandaling ito, kahit na sila ay naramdaman ang isang lubhang nakakatakot na nilalang na nakatago sa ilalim ng dagat ng magma. Huminto rin sina Gu Yuan at Han Tiandi dahil sa eksenang ito. Ang kanilang mga mata ay maingat na tumingin sa dagat ng magma. Kahit sila ay nakakaramdam ng panganib sa ilalim ng malakas na aura nito. Mukhang tama nga si Xiaoyan. Talagang may misteryosong nilalang na nagbabantay sa Ancient God Mansion. Seryoso ang mukha ni Gu Yuan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Rumble. Ang talon ng magma na tumaas sa himpapawid ay biglang bumaba at dumaong sa dagat ng magma. Naging napakalaking alon na mabilis na kumalat at tinakpan ang malayong bundok. Sa pagbagsak ng higanteng alon, isang malaking nilalang ang biglang bumangon mula sa loob ng dagat ng magma. Bagamat ito ay maliit na bahagi lamang ng katawan ng nilalang, ito ay napakalaki pa rin. Bumangon mula sa ilalim ng magma ang ulo ng misteryosong nilalang, na malabong naglalaman ng mabangis at madiin na aura, at tumingin sa maraming tao sa kalangitan. Ang malalaking mata na iyon ay may sorpresang bumungad sa kanila. Ito ay hindi inaasahan na mayroon talagang isang tao na nakakuha ng Toshi Ancient God Jade at ipinatawag ang Ancient God Mansion mula sa mapahamak na lugar na iyon. Ang napakalaking mga mata ng misteryosong nilalang ay lumusot sa kalangitan. Sa wakas, nagpo sila sa Gu Yuan at Han Tiandi duo. Bagamat maraming tao sa mundong ito, ang dalawang ito lamang ang karapat-dapat na seryosohin niya. Seryoso at maingat ang mga mata ni Gu Yuan at Han Tiandi habang nakatingin sa misteryosong nilalang. Kahit na sa karanasan nilang dalawa, hindi pa rin nila nakilala ang napakalaking nilalang na ito. Kung tutuusin, nakita nila ang isang maliit na bahagi ng misteryosong nilalang na ito. Ako ang pinuno ng angkan ng Go, si Gu Yuan. Maaari ko bang malaman kung sino? Ikinulong ni Gu Yuan ang kanyang mga kamay patungo sa misteryosong nilalang na ito at nagsalita sa malalim na boses. Si Han Tiandi sa tabi ay natatakot din na si Gu Yuan ay makikipagtulungan sa misteryosong nilalang na iyon. Agad niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at binigkas ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang tono ay pambihirang magalang. Gu Clan. Han Clan. Hihihi. Parang dalawang paksayo na hindi itinuturing na malaki noon. Hindi inaasahan na makukuha mo ang Toshi Ancient God Jade. Ang misteryosong nilalang na iyon ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong matapos marinig ang pag-uusap nilang dalawa. Naging sanhi ito ng pagtaas ng ibabaw ng magma at nabuo ang maraming haligi ng apoy ng magma. Nagulat sina Gu Yuan at Han Tiandi nang marinig ang mga salitang ito. Base sa mga salitang iyon, tila matagal nang umiral ang nilalang na ito. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Han Clan at ang Gu Clan ay talagang hindi itinuturing na ilang nangungunang paksayon. Sino ang nagpatawag sa Ancient God Mansion? Isipin mo, may utang na loob sa kanya ang Emperor na ito. Ang misteryosong nilalang na iyon ay muling nagtanong ng hindi nababahala sa pagkagulat nilang dalawa. Nagkaroon ng pagbabago ng ekspresyon sina Gu Yuan at Han Tiandi nang marinig ito. Ang sa una ay naging pangit habang ang huli ay natuwa. Hahaha. Itong kaibigan, nasa kamay ko ang sinaunang Jade. Natural, ako lang ang makakatawag sa Ancient God Mansion. Humakbang si Han Tiandi at tumawa. Napatingin ang misteryosong nilalang kay Han Tiandi. Biglang sumikat ang matinding liwanag. Agad namang lumiit ang hindi mapapantayang malaking katawan nito. Sa isang maikling sandali, ito ay naging isang purple golden-haired middle-aged na lalaki. Inangat niya ang ulo niya.
Ang mga mata niyang iyon ay puno ng matinding panggigipit habang nakatitig kay Han Tiandi. Tumawa siya ng mahina at sinabing, "Natanggap ko na ang pabor mo at dapat akong tulungan ka. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay may iba pa akong dapat gawin. Sa makatuwid, aayusin natin ito sa hinaharap." Ho! Mabilis na nakahinga ng maluwag si Go Yuan habang ang mukha ni Han Tiandi sa gilid ay kusang kumaibot. Isang lamig ang damaloy sa kaibuturan ng mga mata na iyon. Kung hindi dahil sa takot sa nakakakilabot na lakas ng misteryosong tao, malamang ay nagbigay na siya ng utos na patayin ito. Hindi pinansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon si Han Tiandi pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang mga gininto ang mata ay biglang lumipad sa kalangitan. Pagkatapos nito, huminto sila sa isa sa mga figure. Isang malamig na ekspresyon ang agad na sumilay sa magkabilang mata niya. Si Xiaoyan sa langit ay nagsuot ng maingat na ekspresyon. Bahagyang nagiba ang mukha niya pagkatapos niyang makita na ang misteryosong taong ito ay talagang ibinato ang mga mata sa kanya. Naaalala pa kaya siya ng lalaking ito? "Brat, halika." Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang malaking kamay at lumitaw ang isang dagandong ng dragon. Kasunod nito, isang gintong malaking kuko ang bumagsak sa hangin at tumama kay Xiaoyan. Kalokohan. Naging hindi pangkaraniwang pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos niyang makitang umatake ang taong ito ayon sa gusto niya. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw ang isang espiritual na figure. Mabilis ding pinakawalan ang Yellow Spring Divine Anger. Mo. Ang espiritual na Sonic Wave ay walang awa na hamampes sa malaking Golden Claw. Gayunpaman, hindi gumalaw ang huli. "Mister, maaari ko bang malaman kung paano ka nasaktan ni Xiaoyan?" Nagbago din ang ekspresyon ni Gu Yuan nang makita ang eksenang ito. Nagmamadali siyang sumigaw. Siya lang ang target ko. Lalabanan kita kapag nakikialam ka." Ang misteryosong tao ay sumigaw sa malamig na boses matapos marinig ang sigaw ni Gu Yuan. Nadetect niya ang pabango ng kanyang anak mula sa dugo ni Xiaoyan ilang araw na ang nakalipas. Ang lakas ng bloodline na iyon ay kakaiba sa kanilang tribo. Gayunpaman, si Xiaoyan ay malinaw na isang tunay na tao kapag may tumingin sa kanya. Sa kasong iyon, mayroon lamang isang sagot. Minsan na niyang nilamon at napino ang lakas ng bloodline ng kanyang anak. Baka pinatay pa ng taong ito ang anak niya. Ang mabangis na ekspresyon sa mga mata ng misteryosong taong ito ay naging sobrang siksik sa sandaling naisip niya ito. "Ha. Gu Yuan, tila kahit ang langit ay hindi ka tinutulungan." Nagulat din si Han Tiandi dahil sa eksenang ito. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at hindi sinasadyang tumawa ng malakas. Galit na berde ang mukha ni Gu Yuan. Bagamat hindi niya alam kung bakit target ng misteryosong taong ito si Xiaoyan, ang huli ay miyembro ng Alliance Army. Bukod dito, si Xiaoyan ay manugang din ni Gu Yuan. Natural na imposible para kay Gu Yuan na panoorin lamang siyang patayin ng misteryosong taong ito. Agad siyang sumigaw ng galit. "Tigilan mo siya." Si Lei Ying at ang iba pa mula sa hukbo ng alyansa ay nagdikit ng kanilang mga ngipin nang marinig ang boses ni Gu Yuan. Maaari lamang nilang itawag ang kanilang tapang at pag-atake. Si Xiaoyan ay hindi isang ordinaryong karakter. Hindi siya isang taong basta na lang nilang iiwan. Kaya naman, hindi nila maaaring piliin na tumayo nang walang ginagawa sa tabi. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw mula sa paligid ng misteryosong tao habang inatake ng huli si Xiaoyan. Malamig na ngumuso ang misteryosong tao. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Isang dagandong, na naging sanhi ng panginginig ng mundo, ay biglang nagwasak. Bang! Si Lei Ying, nakaka-charge pasulong, ay walang oras para umatake ng hampasin siya ng nakakatakot na Sonic Wave. Kaagad, binaril siya pabalik. Patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan habang nababalot ng gulat ang kanyang mukha. "Brat, ibigay mo ang buhay mo." Ang misteryosong figure ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan, na umaatres. Nakahawak ang kamay niya sa ulo ni Xiaoyan. Bang! Isang napakalaking siyam na kulay na liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan nang umatake ang misteryosong tao.
Pinalibutan nito ang katawan ni Xiaoyan at mabilis na umatras. Nine-colored Heaven Swallow ang python. Hindi inaasahan na mayroon pang Heaven Swallow ang python na umiiral pa sa mundong ito. Nagulantang ang misteryosong taong iyon dahil sa tagpong ito. Napatingin ang kanyang mga mata sa siyam na kulay na higanteng sawa sa langit at napasigaw siya sa gulat. Gold Emperor Incinerating Heaven Execution. Ang gintong apoy ay kumalat sa buong kalangitan sa gitna ng isang dagandong. Sa wakas, naging golden light beam ito na 10,000 talampakan ang laki. Sa wakas, walang awa nitong binangga ang misteryosong taong iyon. Bang! Ang misteryosong tao ay naghagis ng suntok sa harap ng pag-ataking ito. Ang ordinaryong hanging palad na iyon ay agad na nabasag ang liwanag na sinag ng itinapon ang suntok. Walang kabuluhang pag-atake. Nabasag ng suntok ang sinag ng liwanag. Napangiti ng mahina ang misteryosong taong iyon. Kaagad, ang kanyang mga gininto ang mata ay tumingin kay Xiaoyan sa di kalayuan. Binuksan niya ang kanyang hakbang at nagpakita sa harap ng huli na parang multo. Hindi ka makakatakas. Ang mabangis na ekspresyon sa mga mata ng misteryosong tao ay biglang tumaas habang nakatingin siya kay Xiaoyan, na nasa di kalayuan. Lumitaw ang lilang gintong liwanag. Pagkatapos nito, tumama ito kay Xiaoyan at Zhon'er sa tabi niya. Pumunta ka, dumating ang liwanag. Pagkatapos nito, ang nakapalibot na espasyo ay direktang selyado. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay lubhang nagbago. Kaagad, isang nakakalokong ekspresyon ang biglang bumangon sa kanyang mga mata. Ang kanyang palad ay nabasag sa Zhon'er sa tabi niya at isang malaking puwersa ang bumasag sa paligid ng light seal. Mabilis na namamaga ang kanyang katawan. Talagang pinaplano niyang sirain ang kanyang pisikal na katawan. Kahit na ang pagsira sa sarili ng pisikal na katawan ng isang tao ay hindi haantong sa kamatayan kapag naabot na niya ang antas ni Xiaoyan, magreresulta pa rin ito sa napakalaking pinsala. Baka maapektuhan pa nito ang pundasyon ni Xiaoyan. Gayunpaman, wala siyang anumang pagpipilian sa sandaling ito. Huwag. Mabilis na namutla ang ekspresyon ni Zhon'er matapos makita ang eksenang ito. Ang kanyang orihinal na cool at malamig na boses ay biglang naging matalas. Lokong brat, ang walang awa mo talaga. Nagulat din ang misteryosong taong iyon sa kalupitan ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi hamina ang kanyang pag-atake. Mabilis na namamaga ang katawan ni Xiaoyan. Nang malapit nang bumagsak ang kanyang katawan, isang light seal sa kanyang kamay ang biglang nagpakawala ng makinang na kinang. Ang dragon seal na iniwan ni Ziyan sa kanya ay nagpapahintulot sa kanilang dalawa na makita kung ang isa ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Xiaoyan, huwag mong sirain ang sarili. Isang nag-aalalang boses ng babae ang biglang lumabas sa loob ng kumikislap na light seal. Pagkatapos nito, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang biglang lumabas mula sa dragon seal. Mabilis itong pumulupot sa katawan ni Xiaoyan at pinigilan ang mga sintomas na malapit nang masira ang sarili. Shi. Ang espasyo sa harap ni Xiaoyan ay mabilis na nahati at nakabuo ng isang malaking linya ng crack pagkatapos napigilan ang self-destruct ni Xiaoyan. Ang maliwanag na gintong liwanag ay sumabog. Sa wakas, ito ay naging isang malaking gintong dragon. Kumulat ang dragon at mabilis na pumulupot kay Xiaoyan. Ziyan, magbigay daan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Xiaoyan pagkatapos niyang makita ang malaking dragon, na biglang lumabas sa kalawakan. Dahil sa lakas ni Ziyan, ang kanyang katawan ay agad na madudurog sa isang pool ng dugo kung ang pag-ataking iyon ay mahigpit na tumama sa kanyang katawan. Ang malaking lilang gintong selyo, na puno ng nakakatakot na lakas, ay biglang lumitaw sa itaas ng ulo ng malaking dragon sa harap ng nabigla ang mga mata ng hukbo ng alyansa at ang ligaw na kagalakan ng angkan ng Han. Gayunpaman, ang malaking selyo ay biglang huminto nang isipin ng lahat na ang dugo ay tumalsik. Mabilis na bumagsak ang light seal. Bumaril ang liwanag sa lahat ng direksyon at tumama sa mukha ng misteryosong taong iyon. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig na tila siya ay na-stroke. Anak. Battle Through the Heavens. Kabanata 1629. Matandang Dragon Emperor. Ang purple gold light seal ay nakabitin sa ulo ng malaking dragon.
Maging si Ziyan ay naipikit lamang ang kanyang mga mata sa harap ng malaking mapang wasak na puwersa. Gayunpaman, nang handa siyang tiisin ang biglaang pagpuksa na ito tulad ng pag-atake ng biglang huminto ang liwanag na selyo. Biglang lumitaw ang hingal na tunog sa kalangitan habang pinagmamasdan ng lahat ang maliwanag na selyo sa itaas ng ulo ng malaking dragon. Ang ilan sa mga eksperto mula sa angkan ng Han ay nagpahayag ng mga dismayadong ekspresyon. Bastos. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Guyuan. Nagtakip siya ng ngipin at kumikislap ang katawan. Pagkatapos nito, sumuko siya sa pakikitungo kay Han Tiandi at nagpakita sa harap ng misteryosong tao. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang malakas na hangin ang nagpa-atres kina Ziyan at Xiaoyan. Ang magkabila niyang mga mata ay naglalaman ng matinding galit habang nakatingin sa misteryosong tao sa kanyang harapan at nagtanong sa malalim na boses. Hindi ka ba medyo sumusuko sa paggamit ng isang nakamamatay na pag-atake sa sandaling hampasin mo? Ang misteryosong taong iyon ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Guyuan. Ang kanyang mga mata ay natigilan habang nakatitig sa malaking gintong dragon na nakabalot kay Xiaoyan. Nararamdaman niya ang napakapamilyar na amoy ng bloodline mula sa loob ng katawan ng gintong dragon. Iyon ay isang bloodline mula sa parehong ninuno. Ang nag-iisa sa mundong ito na maaaring magtaglay nito ay ang kanyang anak mula noon. Anak. Ang mga gininto ang mata ng misteryosong lalaki na iyon, na orihinal na puno ng isang napakalaking bangis, ay naging banayad sa sandaling iyon. Ang kanyang puso na tahimik sa hindi mabilang na mga taon ay biglang tumibok ng matindi. Nakatitig ang mga mata niya kay Ziyan habang umuungol. Nagulat si Guyuan nang makita ang ekspresyon ng lalaking ito. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Sino ang anak mo? Ang malaking gintong dragon ay mabilis na lumiit. Sa wakas ito ay naging isang babaeng kulay ube ang buhok na may magandang figure. Medyo galit na galit ang maganda nitong mga mata habang tinatitigan ang misteryosong tao. Pagkatapos nito, ay nalalayan niya si Xiaoyan sa tabi niya at nagtanong. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka naparito? Pinunasan ni Xiaoyan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sinulyapan niya si Ziyan sa tabi niya at hindi sinasadyang nagtanong na may mapait na ngiti. Ang lakas ng loob mong tanungin ako nito. Napakalaking bagay ang nangyari, pero hindi mo ipinaalam sa Ancient Void Dragon Tribe ko. Napataas ang kilay ni Ziyan nang banggitin ito. Sa wakas ay galit siyang nagsalita. Masyadong malaki ang bagay na ito. Kung ang iyong Ancient Void Dragon Tribe ay kinaladkad papunta dito at may nangyaring hindi inaasahan, mahihirapan kang mabuhay. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Dahil sa karakter ng Han Clan, aling paksayon sa kontinenteng ito ang makakaligtas ng nakapag-iisa kung nakuha nila ang Ancient God Mansion. Inilibot ni Ziyan ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Mabilis niyang tiningnan ang misteryosong tao, na hinarang ni Guyuan. Nakakunot ang noo niyang tinanong. Sino ang taong ito? Anong nakakatakot na lakas? Gayunpaman, ang aura niyang ito ay tila pamilyar ng kaunti. Ang kanyang huling pangungusap ay napakalambot. Kung tutusin, hindi niya naalala na minsan ay nakilala niya ang gayong makapangyarihang tao. Ang tagapag-alaga ng Ancient God Mansion. Hindi ko alam kung bakit niya ako ipinipilit na patayin. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Siya ay sumakay lamang sa kaharian na iyon sa ibaba at walang anumang matinding puot sa taong ito. Kaya naman, hindi niya lubos na maunawaan ang hangarin na pumatay ng misteryosong tao. Medyo nakakagulo ang mga bagay. Napabuntong hininga si Ziyan. Ang kanyang kamay ay marahang gumuhit sa espasyo sa kanyang harapan. Isang spatial crack ang nabuo. Naririnig ng isa ang huni ng rumaragasang hangin mula sa loob nito. Maya-maya, maraming figure ang lumabas. Nakakagulat na sila ang mga elder ng Ancient Void Dragon Tribe. Bagaman ang aking Ancient Void Dragon ay hindi na kasing lakas noong ito ay nasa tuktok nito, tiyak na babayaran namin ang malaking pabor na ipinagkaloob mo sa aming tribo ng Ancient Dragon. Sa pagkakataong ito, gagamitin namin ang lahat ng aming lakas para tulungan ka. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan matapos makita ang maraming elder mula sa Ancient Void Dragon Tribe. Bumantong hininga siya at mariing itinaas ang kanyang mga kamay sa mga taong ito.
Ang isang pasasalamat lamang ay hindi nagbibigay ng hustisya sa gayong malaking pabor. Tatandaan ni Xiaoyan ang tulong na ipinahiram mo sa akin ngayon. Hahaha. Si Mr. Xiaoyan ay masyadong magalang. Kung hindi ka nakialam ng paulit-ulit, paano magkakaroon ng pagkakataon ang ating ancient dragon tribe na magkaisa? Ang maraming elder ay agad na pinagsalikop ang kanilang mga kamay at magalang na sinabi pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Hahaha. Itong kaibigan. Kung gusto mong patayin ang brat na iyon, matutulungan kitang harangan itong Guyuan. Tumingin si Han Tiandi sa misteryosong taong nakaharap kay Guyuan. Hindi sinasadyang natuwa ang puso niya habang tumatawa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Guyuan nang marinig ang mga salitang iyon. Tumigil ka sa pagiging pakialamero. Ang misteryosong taong iyon, na sa orihinal ay napakabangis, ay biglang sumigaw ng malamig kay Han Tiandi habang nagbago ang ekspresyon ni Guyuan. Ikaw. Nang makitang ang kanyang mapagkaibigang pagtatangka ay sinalubong ng isang malamig na tugon, si Han Tiandi ay hindi sinasadyang nagalit sa kabila ng kanyang kontrol sa kanyang sarili. Gayunpaman, mabilis niya itong pinigilan. Isang makapal na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Zuo, ikaw na bata. Naaalala mo pa ba ang emperor na ito? Ang misteryosong taong iyon ay lumingon sa kanyang ulo matapos pilitin si Han Tiandi pabalik sa kanyang mga salita. Lumingon ang kanyang mga mata sa elder ng sinaunang tribo ng dragon at sumigaw sa malalim na boses. Mayabang na tao. Ang grupong iyon ng Ancient Void Dragon Tribe Elder ay agad na galit na galit. Ang taong ito ay talagang inilagay sila pababa sa kanyang mga salita. Ang misteryosong taong iyon ay nagulat pagkatapos na galit na pinagsabihan ng mga elder na ito. Agad niyang naramdaman na hindi siya makatawa o umiyak. Napakaraming taon na ang nakalipas. Kahit na sa habang buhay ng Ancient Dragon Tribe, malamang nakakaunti lang ang mabubuhay hanggang ngayon. Ang taong nakatayo sa pwesto ng pinuno sa gitna ng maraming elder ay kasalukuyang pinakamatandang First Elder ng Ancient Void Dragon Tribe. Siya rin ang Zuo na binanggit ng misteryosong tao. Kasalukuyang medyo nakatulala ang kanyang mga mata habang nakatingin sa misteryosong tao. Ang mapupulan niyang mga mata ay medyo nawala sa malalim na pag-iisip. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay matagal nang walang Dragon Emperor. Ang emperador na ito ay ang tunay na kasalukuyang Dragon Emperor ng Ancient Void Dragon Tribe. Medyo nanlamig din ang mukha ni Ziyan habang nagsasalita sa mahinang boses. Nang makitang ibinuka ni Ziyan ang kanyang bibig, ang misteryosong tao, na may mukha na puno ng lakas at dignidad kanina, ay agad na natigilan. Inaasahan ni Guyuan na aatake siya at sasaktan ang isang tao nang nakakagulat na pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa kahihiyan. Paulit-ulit siyang tumango. Tama ka. Tama para sa iyo na maging Dragon Emperor. Dapat ikaw ang Dragon Emperor. Lahat, kabilang si Ziyan, ay natigilan nang makita ang kanyang hitsura. Mabilis silang nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ang taong ito ay talagang kakaiba. Ang elder na ito, ngayon ang malaking digmaan sa pagitan ng aming hukbong alyansa at ng angkan ng Han. Sana ay tumayo ka ng walang ginagawa sa tabi at huwag makialam. Lamambat ang ekspresyon ni Ziyan habang sinasabi niya. Huwag makialam. Sige. Gagawin ko ang sinabi mo. Hihihi. Pwede mo ba akong payagan na lumapit ng kaunti? Walang pag-aalinlang ang tumango ang misteryosong taong iyon matapos marinig ito. Pagkatapos nito, binigkas niya ang mga katagang iyon ng may diretsong mukha. Wala sa kanyang kasalukuyang pag-uugali ang nagpakita ng kilos ng isang napakahusay na tao mula kanina. Pakiramdam ng lahat ay parang tinamaan sila ng kidlat matapos marinig ang mahiwagang kahilingang ito. Lumitaw ang ilang itim na linya sa kanyang noo. Gayunpaman, tumango lamang siya dahil sa nakakatakot na lakas ng kabilang bahagi. Napakunot ang noo ng grupo ni Guyuan sa paligid nang makita ang kakaibang kilos ng kapwa niya. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang nakahinga ng maluwag matapos makita na ang taong ito ay walang anumang layuning pumatay. Anuman ang sitwasyon, pinakamahusay na huwag maging kaaway sa taong ito. Ang figure ng misteryosong taong iyon ay lumitaw sa harap ni Ziyan sa isang iglap pagkatapos niyang makakuha ng pahintulot na gawin iyon.
Nilaibat ng kanyang mga mata ang magandang mukha na iyon. Ang matigas na mukha niyang iyon ay nagpakita ng isang masalimuot na ngiti habang siya ay mahinang bumantong hininga. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Nakita mo ba ang aking ina? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Ziyan matapos marinig ang mga salitang ito. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Nang malinaw na nakita ng kanyang mga mata ang pares ng mga gintong mata, isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang ganitong kakaibang pakiramdam ay naging sanhi ng biglang panginginig ng maselang katawan ni Ziyan. Ang kanyang mga pilak na ngipin ay marahang kinagat ang kanyang mapupulang labi. Bigla niyang inabot ang kamay niya at hinawakan ang kamay ng nasa harapan niya. Ang maliwanag na gininto ang liwanag ay biglang sumiklab mula sa loob ng kanilang magkabilang katawan sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay. Sa wakas, perpektong sumanib ang liwanag sa punto kung saan magkadikit ang kanilang mga kamay. Isang uri ng sobrang nakakatakot na pressure na malabong kumalat. Bam! Agad na lumuhad ang maraming elder mula sa Ancient Dragon Tribe sa likod ni Ziyan. Ang ganoong uri ng panggigipit ay naging dahilan upang hindi man lang sila makaganti. Ikaw. Nagulat si Ziyan habang nakatingin sa gintong liwanag, na perpektong pinagsama sa isa't isa. Malaking ripples ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla niyang binawi ang kamay niya na para bang nakuryente siya. Nakatitig ang maganda niyang mga mata sa maamong lalaking nasa harapan niya at naging yelo ang mga mata niya. Si Xiaoyan, na nakatayo sa likod ni Ziyan, ay tila may naintindihan matapos makita ang eksenang ito. Nararamdaman niya ang lakas ng bloodline na ganap na katulad ng kay Ziyan. Malamang na may relasyon ang dalawa. Bukod dito, ang relasyong ito ay maaaring maging ama at anak na babae. Malamang na ang misteryosong taong ito ay ang matandang Dragon Emperor ng Ancient Void Dragon Tribe na nawawala sa loob ng libu-libong taon. Hindi katakataka na pinaplano niya akong patayin. Sa totoo lang, ang katawan ko ay nagtataglay ng sinaunang dugo ng asensya ng dragon na minsang ibinigay sa akin ni Ziyan. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung bakit pilit siyang hinahabol ng lalaking ito. Gayunpaman, sa hitsura ng ekspresyon ni Ziyan, tila hindi siya masyadong nasasabik. Gayunpaman, nararamdaman ni Xiaoyan ang malaking alon na kumukumpas sa kanyang puso. Anak. Ang purple gold na buhok na lalaki ay medyo walang magawa habang nakatingin sa mukha ni Ziyan, na biglang naging malamig. Malinaw na wala siyang gaanong karanasan tungkol dito. Tuloy-tuloy lang ang kanyang kamay at tumingin kay Ziyan. Siya ay ganap na hindi alam kung paano siya dapat magsalita. Ulila ako. Wala akong ama at ina. Nagsalita si Ziyan sa malamig na boses. Gayunpaman, ang kanyang boses ay nagdulot ng isang kirot sa puso. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Si Ziyan noon ay namumuhay mag-isa sa malalalim na kabundukan ng Black Corner Region. Kahit na ang kanyang talento ay namumukod Tenji, ang kanyang live ay sa huli ay hindi maganda. Kasunod nito, hindi sinasadyang kumain siya ng hindi hinog na body transforming grass. Noon lamang siya dinala sa Inner Academy ni First Elder Su Chen. Gayunpaman, patuloy siyang nananatiling nag-iisa. Unti-unti siyang nagsimulang magkaroon ng mga kaibigan pagkatapos lamang makilala si Xiaoyan. Ngayong naisip niya ito, ang matako at matalinong batang babae ay may sakit sa puso na walang nakakaalam. Matigas ang ulong nakatayo sa harap niya ang purple-haired lady. Ilang luhang nakakadismaya na tumulo sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Ama. Minsan na niyang inasahan ang eksenang ito. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Hindi ako dapat maging sakam sa Ancient God Mansion. Ang lahat ng ito ay dahil sa bastos na Toshi Ancient God na iyon. Nagplano siya laban sa akin at naging dahilan para matrap ako ng napakatagal na panahon. Nataranta ang mabagsik na mukhang purple gold hair na lalaking iyon matapos makita ang mga luha sa mga mata ni Ziyan. Sinubukan niyang madapa pasulong. Anak, tumigil ka sa pag-iyak, tumigil ka sa pag-iyak. Kasalanan ko ang lahat. Pakikinggan ka ni ama kahit ano pa ang sabihin mo sa hinaharap. Kaya kung manampo kung hindi ka maniniwala sa akin.
Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso nang makita niya ang pinakamataas na ekspertong ito, na minsan ay yumanig sa buong kontinente, kumikilos ng walang magawa. Mukhang talagang nagmamalasakit siya kay Ziyan. Tahimik din ang mga tao sa paligid. Maliwanag, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang mga elder na iyon mula sa lahat ay natigilan. Isang pag-iisip na naging sanhi ng kanilang panginginig na umusbong sa kanilang mga puso. Marahang huminga si Ziyan. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa medyo prangka na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na orihinal na may napakalakas na aura, na hinihimas ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Bigla niyang iniabot ang kanyang daliri at itinuro si Han Tiandi sa di kalayuan. May ilang tunog ang kanyang ingay habang sinasabi niya. Kung ganoon, maaari mo bang patayin siya? Sige. Nagulantang ang nasa katanghaliang gulang matapos marinig ito. Kaagad, isang mabangis na ekspresyon ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1630. Lumitaw ang Ancient God Mansion. Ang hukbo ng alyansa ay natigilan nang makita nila ang isang napakalaking mabangis na aura na muling bumaon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa panig ng Han Clan, ang kanilang orihinal na naggalak na ekspresyon ay agad na naging pangit. Kamahalan, ang dating Dragon Emperor, ikaw ba talaga? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagising na ang isip ni Elder Zuluo na malabo. Nakakita rin siya ng mukha na katulad ng taong nasa harapan niya mula sa malayong alaala niya. Agad namang nanginig ang kanyang katawan sa sobrang kaba. Maging ang dati niyang luha ay nagsimulang tumulo. Hihihi. Naisip ko na lubusan mong nakalimutan ang tungkol sa Emperor na ito. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi pagkatapos nito. Ang batang ito ay hindi maglakasloob na gawin iyon. Paulit-ulit na umiling si Elder Zuo. Kahit na ang kanyang panlabas na anyo ay tila mas matanda, naunawaan niya na siya ay isang kabataan lamang noong ang ama ni Ziyan ay namamahala sa tribo ng Ancient Void Dragon. Nagkatinginan ang iba pang elder ng sinaunang Dragon Tribe. Bumalatay ang pananabik sa kanilang mga mata. Walang inaasahan na ang dating Dragon Emperor, na napapabalitang nawawala, ay talagang mabubuhay pa sa mundong ito. Dahil dito, ang lakas ng Ancient Void Dragon Tribe ay walang alinlangan na tataas. Nang makita ang pagtatapos na ito, na biglang naging pagkikita ng matagal nang nawawalang mga kamag-anak, mapait nang umiti lang si Xiaoyan at umiling. Hindi nagtagal, bumangon ang kagalakan sa kanilang mga puso. Hindi inaasahan na ang mahiwagang ekspertong ito at si Ziyan ay talagang nagkaroon ng ganoong relasyon. Sa ganitong paraan, mababaligtad ang sitwasyon. Kaya ikaw ang dating Dragon Emperor ng Ancient Void Dragon Tribe. Napabuntong hininga si Go Yuan matapos makita na medyo maganda ang kapaligiran. Agad niyang pinagsalikop ang mga kamay at tumawa. Bagaman mas matanda ako sa iyo, ang lakas pa rin ng isang tao ang pinakamahalaga. Maaari mo akong tawaging Zukun. Ang tinatawag na dating Dragon Emperor na iyon ay hindi naglagay sa ere ng kaharap si Guyuan. Nagwave lang siya ng kamay at sinabing, Brother Zukun. Nagpakita si Guyuan ng ngiti sa kanyang mukha nang marinig ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Natural na lubhang kapaki-pakinabang na makilala ang gayong eksperto. Kamahalan, si Xiaoyan ay isang mahusay na benefactor ng ating sinaunang tribo ng dragon. Iniligtas niya ang ating tribo mula sa maraming kritikal na sitwasyon. Bukod dito, kung hindi dahil sa kanya, hindi ligtas na makakabalik si Ziyan sa ating tribo. Humakbang si Elder Zuo at nagsalita ng may paggalang. Kritikal na sitwasyon. Kumusta ang Ancient Void Dragon Tribe ngayon? Nagulat si Zokon nang marinig ito. Mabilis na lumubog ang ekspresyon niya. Ang kanyang panahon ay ang rurok ng Ancient Void Dragon Tribe. Halos walang paksayon sa kontinente na maglalakasloob na saktan siya. Saglit na nag-alinlangan si Elder Zuo. Pagkatapos nito, halos ipinaliwanag niya ang ilan sa mga pangyayaring naganap pagkatapos niyang mawala ang Dragon Emperor. Ang mga mata ni Zokon ay may matinding galit na kumikislap sa kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig na ang sinaunang Dragon Tribe ay nahati sa apat. Maliwanag, hindi niya inaasahan na ang mga taong ito, na sa una ay labis na magalang sa kanya,
ay talagang magiging matapang pagkatapos niyang mawala. Mukhang magulo talaga ang ulo ko sa pagkakataong ito. Buti na lang at hindi sila nagkamali. Ang ilang malamig na pawis ay biglang lumitaw sa noo ni Zokon matapos halos ipaliwanag ni Zuo ang sitwasyon. Nakangiting tumingin siya kay Xiaoyan. Sobrang init ng ekspresyon ng mukha niya. Ibang-iba ito sa bangis niya kanina. Mula sa ibinuod ni Zuo, masasabi niyang may magandang relasyon si Ziyan sa Xiaoyan na ito. Idinagdag ito sa kung paano itinaya ni Ziyan ang kanyang buhay upang protektahan si Xiaoyan kanina. Naunawaan niya na kung may nangyaring sakuna kay Xiaoyan ngayon, malamang na ang usapin ay mahirap lutasin. Medyo natahimik si Xiaoyan habang nakatingin sa sobrang init ng mukha. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Sabi niya, marunong talagang magbiro si Elder. Ang pagtawag sa akin ng Elder ay nagmumukha tayong mga estranghero. Magkaibigan kayo ni Ziyan. Kung ayaw mo, maaari mo akong tawaging tito. Ikinaway ni Zokon ang kanyang kamay at nagmamadaling sinabi. Muling natahimik si Xiaoyan. Hindi niya magawang tumawa o umiyak habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at tinawag. Uncle Zokon. Nakangiting tumango si Zokon matapos itong makita. Lumipat ang gilid ng kanyang mga mata kay Ziyan, na kanina patahimik. Bahagyang natuwa ang kanyang puso nang makitang medyo uminit ang ekspresyon ng huli. Hahaha. Dahil nangako ako sa aking anak, kailangan kong kunin ang buhay ng taong ito. Napalingon si Zokon. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Han Tiandi sa di kalayuan bago siya nagsalita ng nakangiti. Si Go Yuan sa gilid ay hindi kusang ngumiti. Tiningnan niya ang sobrang pangit na ekspresyon ni Han Tiandi. Bigla siyang nakaramdam ng nakaka-relax na gustong tumawa patungo sa langit. Ito talaga ang kaso ng pagbabago ng swerte ng isang tao. Ang lalaking iyon mula kanina ay nagtatangkang magdagdag ng insulto sa pinsala kanina. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa isang iglap ay tuluyan nang nabaligtad ang sitwasyon. Base sa kanyang sentido, naunawaan na ni Gu Yuan na si Zokon ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Ang huli ay nasa Advanced 9-star daw siyang class din. Sa kanilang lakas na pinagsama, maging si Han Tiandi ay magdaranas ng isang malungkot na pagkatalo. Maraming taon na ang lumipas mula nang lumaban ako. Talagang kasiya siya para sa akin na makaharap kaagad ng ganoong malaking labanan pagkatapos kong ma-Fred. Unti-unting lumutang ang katawan ni Zokon. Naikuyong niya ang kanyang kamao. Unti-unting kumalat ang lilang gintong kinang mula sa loob ng kanyang katawan habang nakatitig siya kay Han Tiandi at tumatawa. Nang makita ang biglaang pagbabagong ito sa sitwasyon, malamig na ngumuso si Han Tiandi habang may suot na pangit na ekspresyon. Ang sinaunang jade sa kanyang kamay ay biglang nagpakawala ng isang maliwanag na haligi ng liwanag. Bumaba ang liwanag na haligi mula sa langit. Pagkatapos nito, direkta itong bumaril sa sinaunang pinto. Nagamit na niya ang buong lakas ng sinaunang jade. Bang! Ang sinaunang pinto, na sarado ng napakahabang panahon, ay biglang nagsimulang yumanig sa ilalim ng liwanag na haligi. Nagsimulang lumitaw ang mga bakas ng mga bitek. Ang mga bitek ay naging lalong malaki. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang sinaunang batong pinto patungo sa gilid sa gitna ng langit-ngit na tunog. Shi! Isang sinaunang ripple, na tila nagmula sa sinaunang panahon, ang biglang sumugod mula sa likod ng sinaunang pinto nang mabuksan ito. Ang dalawang hukbo ay tila nakaranas ng matinding suntok sa ilalim ng ripple na ito. Nauwi sa kaguluhan ang kanilang porma sayon. Ang ilan sa mga mahihinang individual ay pinilit na pabalaykan ng 100,000 talampakan. Mag-ingat ka. Nagmamadaling pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan matapos makita ang porma sayon ng hukbo na nakakalat ng alon na ito. Mabilis niyang paalala sa malalim na boses. Ang Ancient God Mansion ay bubuksan na. Mahinang sigaw ni Gu Yuan. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa mga sinaunang higanteng pintong iyon, na unti-unting bumubukas. Sa wakas nabuksan na ba ito? Medyo nawala sa isip si Zokon habang pinapanood niya ang eksenang ito. Sinubukan niya ang lahat ng uri ng paraan upang mabuksan ang mansyon habang siya ay nakulong sa espasyong iyon. Gayunpaman,
hindi sila nagtagumpay. Sa wakas ay nakita na rin niya ang eksenang ito ngayon. Bang bang bang. Lalong tumindi ang sinaunang ripple nang bumukas ang pintong bato. Sa huli, kakaunti ang mga eksperto mula sa magkabilang partido na maaari pa ring manatiling lumulutang sa hangin. Gu Yuan, alam mo ba kung ano ang nasa loob ng Ancient God Mansion? Pinagmasdan ni Zukon sa langit ang unti-unting pagbukas ng sinaunang pinto bago biglang nagtanong. Hindi ako masyadong sigurado. Ang alam ko lang ay ang bagay sa loob ay magpapahintulot sa isa na maka-advance sa Daudi class. Saglit na nag-alinlangan si Go Yuan bago sumagot. Talagang nagagawa nitong payagan ang isa na maka-advance sa Daudi class. Ito ay dahil may embryonic dipil sa loob ng mansion. Kung tama ang hula ko, ito dapat ang target ni Han Tiandi. Kung makukuha ito ng huli, malaki ang posibilidad na susulong siya sa Daudi class. Sabi ni Zukun. Oh, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Go Yuan pagkatapos niyang marinig ito. Embryonic dipil. Kung ito talaga ang kaso, maaaring taglayin talaga nito ang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Hindi natin dapat pahintulutan si Han Tiandi na makuha ang embryonic na dipil. Kung hindi, kapag nakapasok na siya sa klase ng Daudi, tiyak na hindi tayo pababayaan ng Han Clan, dahil sa kanilang karakter. Nagsalita si Gu Yuan sa malalim na boses. Tumanggaw si Zukun. Naiintindihan din niya kung gaano katikot ang isang elite na si Daudi. Isang kaharian lamang na ginamit ng Toshi Ancient God ang nagawang bitag sa kanya sa loob ng libu-libong taon. Mula dito lamang, posibleng masabi na ang tinatawag na Dao Sheng ay marahil ay parang langgam lamang sa mata ng isang tunay na Daudi. Kami ang manggaguna sa pagsugod pagkatapos naganap na mabuksan ang Ancient God Mansion. Hanggat kaya nating makuha ang D-tier embryonic pill bago si Han Tiandi, hindi magiging napakahirap para sa atin na patayin siya sa ating lakas. Sabi ni Zukun. Gagawin natin ang iminumungkahi ni Brother Zukun. Mabilis na nagkasundo ang dalawa. Sa tulong ni Zukun, hindi na kailangang mag-alala ni Go Yuan na hindi niya kayang harapin si Han Tiandi. Nakangiti si Xiaoyan habang nakatingin kina Gu Yuan at Zukun, na nakatayong may pagmamalaki. Sa tulong ng isang eksperto sa kanila, halos agad na nabago ang sitwasyon. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo para tingnan si Ziyan sa tabi niya. Nagulat siya habang nakatingin sa likod ni Zukun. Sa hitsura nito, tila hindi siya nakabawi sa realidad. Napabuntong hininga lamang si Xiaoyan sa harap nito. Xiaoyan, sa tingin mo ba dapat ko siyang kilalanin? Lumingon si Ziyan, tumingin kay Xiaoyan at biglang nagtanong. Kung hindi dahil swerte ako noon, naging pagkain na ako ng ibang magical beasts. Dapat gawin mo lang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Walang mga magulang na hindi nagmamahal sa kanilang mga anak sa mundong ito. Napuntahan ko na ang lugar kung saan siya nakulong. Ito ay isang madilim at malungkot na lugar. Malamang na naghirap din ang buhay niya sa mga taong ito. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago siya nagsalita sa angkop na paraan. Naiintindihan niya na medyo nawala si Ziyan sa ama nitong biglang sumulpot. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bagay na ito. Tahimik na tumanggaw si Ziyan ngunit hindi nagsalita. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at hindi na nagsalita pa. Ang mga ganitong bagay ay dapat na sa huli ay lutusin ni Ziyan. Rumble. Ang ripple na ibinubugaw mula sa malaking pinto ng sinaunang bato ay naging mabangis habang si Xiaoyan ay nakikipag-chat kay Ziyan. Ang agwat sa pagitan ng malalaking pinto ay naging mas malaki at mas malaki nang ang pagbabago bago ay ibinubuga. Sa wakas, tuluyan na itong tumigas sa ilalim ng malakas na tunog. Bang! Ang isang pagbabago bago na tila nagmula sa sinaunang panahon ay biglang kumalat habang ang mga sinaunang pintuan ng bato ay ganap na nabuksan. Ang buong dagat ng magma ay sumabog hanggang sa mabuo ang malalaking alon. Nanginginig ang lupa. Maraming 10,000 talampakan ang malaking malalim na kalaliman ang nabuo. Tinapon ng Purifying Demonic Lotus Flame ang katawan ni Xiaoyan. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang tanggihan ang ganoong uri ng prehistoric pressure.
Ang buong lugar sa loob ng 50 kilometrong radius ay tila nagtataglay lamang ng mga nangungunang eksperto mula sa magkabilang panig. Ang natitirang mga individual ay pilit na nagkalat. Ilang kakaibang ripples ang biglang nabuo sa ibabaw ng sinaunang batong pinto. Ang espasyo ay naging pangit. Ang malaking pinto na iyon ay tila pinagsama-sama sa isang tila transparent na lagusan. Kumilos ka. Sabay na sumugod sina Go Yuan at Zokon sa sandaling nabuo ang transparent na lagusan. Si Han Tiandi at ang Nihility Devouring Flame ay naging dalawang sinag ng liwanag, na sumulpat sa tunnel na parang kidlat. Dapat din tayong pumunta. Napaiyak si Xiaoyan matapos makita ang eksenang ito. Sumugod siya ng napakabilis, tiniis ang siksik na presyon at direktang sumisingil sa lagusan. Ang mga eksperto mula sa magkabilang partido ay dumagsa din mula sa likuran. Naging walang laman ang buong kalangitan habang ang maraming individual ay sumugod sa lagusan. Tanging ang sinaunang malaking pinto na iyon lamang ang patuloy na tahimik na nakatayo sa ibabaw ng dagat ng magma.